Alam niyo po nung nakaraan po na buwan nung August, recently ko lang po nalaman na meron palang tinatawag na Site Saving Month ang ating bansa, ang Pilipinas. Na ito po ay ginugunita taon-taon sa buwan ng Agosto. Binasa ko yung article na ito at ito pala ay nag-umpisa noong pang 1954 kay President Ramon Magsaysay. At ang Site Saving Month na ito ay, ang layunin nito ay upang isulong at palawakin ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kahalagahan ng kalusugan ng mata o yung ating paningin. At kung paano mapipigilan ang pagkabulag nito. So according to the statistics po na naitala, ito po ay nung nakaraang taon ng 2022, last year lamang po. Wala po tayong nakitang statistics ngayon. Siguro ay ginagawa pa nila yung statistics at hindi pa tapos. Ay mayroon po tayong naitala ang ating bansa na 272,527 na mga Pilipinong visually impaired. So ito po ay halo-halo na po ito. Meron po ditong mga permanent blind, meron ditong yung hindi naman talaga fully blind pero talagang nahihirapan na sila makakita at sila ay nakabilang na doon sa category na visually impaired. At ang mga tao pong ito, sila po ay tinuturing na mga PWD o yung mga people with disability. At maaari po silang mag-apply ng PWD ID at sila po ay bibigyan nun. At meron pong mga benepisyo ito na itinalaga ng ating gobyerno upang matulungan at maprotektahan ang mga taong may kapansanan sa kanilang paningin o sa kanilang mga mata. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo na ating binasa, so nasaksihan po natin ang isang tagpo habang ang ating Panginoong Hesus ay nagbiministeryo, nung siya po ay nasa lupa pa na nagbiministeryo, na kung saan siya ay gumawa ng isang himala na upang pagalingin ang dalawang lalaki na bulag. Alam po natin na ang mga himala ay na ipinamalas o ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagmiministeryo ay mga tanda. Nagsisilbing mga tanda na ang layunin nito ay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at magpatunay na siya ang anak ng Diyos na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung mga miracles po na nababasa natin sa mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ito po ay nagpapakita, may tinuturo po ito. Ito po isang tanda o signs. Nang tinuturo nito ay ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Siya ang anak ng Diyos na kanyang isinugo upang magligtas. At kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mabasa natin yung sa chapter 20 ng John. At sa umaga pong ito, ang ating usapin ay tungkol sa isang matinding kabulagan na sa panahon ngayon ay umiiral po ito sa atin ngayon. Hindi po natin nalalaman, marami sa mga tao ngayon ay hindi nila nalalaman na sila ay merong matinding kabulagan. At ito ay walang iba kundi ang kabulagan sa espiritual. So, muli po, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami ay lubos na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tunay na pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa napakagandang umagang ito na inyong pinagkulob sa amin. Muli ay siyasatin nyo ang aming mga puso, ano man po ang karumihan na inyong nakikita sa amin ay patawad po Panginoon. At nawa Panginoon ang katotohanan yung mga salita ang siyang maipangaral sa umagang ito. Samahan kami ng inyong satong spirito na maunawaan namin ang mga ito at ito po ay ilapat sa aming mga puso, Panginoon. Alam namin na kung wala ang inyong kapangyarihan, ay baliwala ang mga bagay na ito. Kaya sa inyo po kami humihingi ng gabay at ng awa na kami ay inyong samahan sa umagang ito.
Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong sermon sa umagang ito ay pinamagatang The Cure for Ultimate Blindness. The Cure for Ultimate Blindness. Ang focus sa text po natin ay Matthew chapter 9, verses 27 to 31. So, dito po sa ating focus text, meron po tayong 3 pointers na ating pag-uusapan sa umagang ito. Yung una po ay makikita natin sa verse 27 ng chapter 9, yung kondisyon ng dalawang lalaki na ito na alam naman natin na sila ay bulag. So, unang pointer natin is the condition which is blind. Then, second pointers po natin, doon pa rin po sa verse 27 ng ating text sa tinututukan is the ultimate need for the cure. The ultimate need for the cure. Ang matinding pangangailangan ng lunas. At yung ating pangatlo po at panghuling pointers sa ating pag-aaral ngayong umaga ay matatagpuan naman natin sa verses 28 hanggang 30 is the cure and it means. Ang lunas at ang pamamaraan nito. The cure and it means. So hayaan niyo po akong muling basahin natin ang ating pag-aaralan text sa English naman po. At ang Biblia po na aking gagamitin ay ang Christian Standard Bible na version. Verse 27. As Jesus went on there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." So dito po sa verse 27, makikita natin yung kondisyon ng dalawang lalaki. No, sila po ay bulag. No? Sila po ay marahil na nakarinig ng mga pangangaral at yung mga previous na himala ay kanilang nabalitaan. Kaya sila ngayon ay talagang gusto nilang makita, gusto nilang mapuntahan ng Panginoong Jesucristo sapagkat gusto nilang maranasan yung pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa kanilang kondisyon na sila ay bulag. Alam natin na ang himalang ito o ang miracle na ito ay isang tanda na nagpapakita sa atin na mayroong mas matinding kabulagan. Hindi lamang ang pisikal na kabulagan na kagaya ng nakita natin dito sa mga talatang ito. Ngunit, ano ang pinapakita sa atin ng talatang ito? Ito ay walang iba kundi yung spiritual blindness o yung spiritual na kabulagan. Ang sabi po sa Romans 3:11, walang tunay na nakakaunawa at umahanap sa Diyos. Walang sino man ang gumagawa at may kakayahang gumawa na kilalanin ng Diyos bilang siya ayon sa kanyang mga salita. At bakit po? Bakit hindi na kayang gawin ito ng natural o ng tao sa kanyang kalikasan sapagkat siya po ay makasalanan? At dahil po sa kanyang pagkamakasalanan, ang dulot po nito ay pagkabulag sa spiritual na mga bagay o yung tinatawag na spiritual blindness. Sinabi rin po sa Psalms 14:1-3 na ang mga taong ito ay dinescribe bilang mga hangal o foolish. Bakit po sila naging hangal? Sabi rito, mga hangal dahil sa pagkamakasalanan at dahil doon ay hindi nila hinahanap ang Diyos. So ito po yung kalagayan ng mga tao na bulag sa spiritual. Nakagaya ng mga nang nakita natin sa teksto natin na sa kanilang pagkabulag na pisikal, hindi natin alam kung yung ba ay inborn o sila ba ay nabulag. Pero makikita natin na napakahirap ng kanilang kalagayan. Isipin niyo po, nung nangangaral ang Panginoong Jesucristo, napakarami po ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Kailangan niyang sumakay sa bangka, kailangan niyang pumunta dun sa bundok, dahil sa dami ng tao na sumusunod sa Kanya nung siya po ay nagmi-ministry at nangangaral siya ng Ebanghelyo at siya ay nagpapagaling. Yung Kanyang compassion ay pinakikita niya bilang Diyos na maawain. Nagpapagaling siya ng
ng mga sakit. At isipin nyo na lang po, imagine niyo, no? Ipikit nyo yung mga mata nyo, wala kayong nakikita. Kunyari, nag-brown out, nawalan kayo ng kuryente. Di ba napakahirap? Kunyari, yung flashlight na ilagay nyo sa isang malayong, kung nasan kayo, malayo yung lalagyan at hindi nyo makita. Napakahirap, di ba? Minsan, naiinis na kayo o nagpapanik kayo. Eh, lalo na po itong mga ito, sumusunod to sa Panginoon na napakaraming tao na sila ay bulag. Marahil may umaakay siguro sa kanila pero napakahirap ng kanilang ginagawa. So ganito po ang isang tao na inilalarawan ng Biblia na nasa espiritual na kabulagan, no? So nakita po natin, no, kaagad ang lesson dito sa nakita natin sa kanilang kalagayan, no? Na ang espiritual na kabulagan ay epekto ito ng kasalanan. Anong sinabi ni Apostol John sa verse 19 and 20 ng chapter 3 ng John? Ang sabi, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Napupuot sila sa liwanag at hindi lumalapit dito. So ito po yung kalagayan na ikaw ay nandoon ka sa isang kalagayan na ikaw ay bulag sa espiritual. Iniibig mo ang mga masasamang gawa. Hindi ibig sabihin ito na ang buhay mo ay laging ganon, pero ito yung umiira sa iyong buhay. Hindi mo sinusunod ang Panginoon kung sino siya bilang Diyos na dapat mong sambahin, dapat mong sundin, no? Dapat ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya. Kundi ang umiira sa iyo ay iyong sariling kagustuhan na ito po ay kontrolado ng iyong pagkamakasalanan. Ano pang sabi ng Panginoong Hesus naman sa Matthew 6 verse 23? Ang sabi ng Panginoong Hesus dito, merong siyang sinabing term, yung sinabi niya na masasamang mata. Ang sabi dito, basahin ko lamang po sa Tagalog, ano? Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? So, nakita po natin, no? Dahil po sa ating pagkamakasalanan, tayo ay nasa ilalim nung ganong kalagayan na tayo bulag sa espiritual. Ano pa makikita natin dito sa agad na tinuturo sa atin ng bagay na ito na ating pinag-aaralan? Spiritual blindness leads to all evil. Ang spiritual na kabulagan ay nag-uuwi sa lahat ng kasamaan. Sa aklat po ng Efeso, chapter 4, sinabi ni Apostol Pablo, inilarawan niya po doon ang mga taong bulag sa espiritual. So basahin ko po ang aklat ng Efeso chapter 4. Efeso chapter 4 verses 18 to 19, ang sabi po dito, nagdilim ang kanilang pangunawa, yun po yung spiritual blindness. Nagdilim ang kanilang pangunawa, palibhas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Yun po yung sinfulness. Yung katigasan ng puso, yun po yung pagiging makasalanan ng isang tao. At ano po sila? Paano sila inilarawan? Sila ay naging manhid sa mga at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So ito po yung mga tao na nasa under ng spiritual na kabulagan, manhid. Kahit po sila ay matagal lang dumadalo dito sa iglesyang ito o sa church na ito ng CRC, tila baga walang dating sa kanila o sila yung manhid sa mga bagay na pinag-uusapan, lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa preaching. So ano pa, sila ay, sabi dito, mahalay at sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So yun po yung epekto, no? Kapag tayo po ay nandito sa kalagayan na ito na tayo bulag sa espiritual, ang lahat po ng kasamaan, no, dinadala nito tayo sa lahat ng kasamaan. So ngayon po, tingnan po natin, no, sa ating buhay. Sa panahon ngayon, ano ba ang mga pangunahing pinagsusumikapan ng mga tao? Especially yung mga tao na alam natin na wala namang pagkakilala sa Panginoong Hesus.
no? Siguro sa social media nakikita natin, no, yung kanilang mga hobbies, no, kanilang mga ginagawa. Every weekend sila ay tinatawag na yung term na ano ba yun? Nagpapagpag o nag-happy-happy sila at sila ay umiinom ng mga alak na kumbaga parang wala nang bukas. Yun ang mga bagay na pinagsisimikapan nila bilang mga bulag sa espiritual. At hindi lamang iyon, kahit hindi tayo mga ganon, kung ang ating pinagsusumikapan ay dito lamang sa mundong ito, ay maaring tayo ay nasa kondisyon din ito na tayo ay nasa ilalim ng espiritual na kabulagan. Ano po ang sinabi sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 21? Ang sabi dito, ang kanilang pangunahing pinagsisikapan ay ang kanilang sariling kapakanan at hindi ang mga bagay ni Hesukristo. So kahit po sabihin natin na hindi tayo kagaya ng mga lasenggo, no? Ng mga kung ano-ano pa mga tao na sa tingin natin ay mas matino tayo sa kanila. Ngunit kung ang ating pinagsusumikapan ay para sa sarili lang natin at hindi ang mga bagay ayon sa spiritual na bagay, ayon sa mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus, maaring tayo po ay nasa ilalim ng spiritual na kabulagan. Maaring baka hanggang ngayon, ikaw ay meron pa rin ito, nandito ka pa rin. So nakikita mo ba ngayon ang iyong kahabag-habag na kalagayan bilang bulag sa mga espiritual na bagay? Ngayon naririto ka, nakikinig ka ng kanyang mga salita. Nakikita mo ba ang sarili mo na ikaw ay nandito sa kalagayan na ito dahil sa iyong pagkamakasalanan? Dapat mong maunawaan na ang iyong kalagayan ay hindi simpleng usapin. Kung hindi ito ay usapin tungkol sa buhay at kamatayan, hindi lamang ito simpleng buhay at kamatayan, ito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon o kamatayang walang hanggan sa kahatulan ng Diyos sa apoy ng impyerno. So hindi po simpleng usapin itong pinag-uusapan natin ngayon. So nakikita mo ba yung sarili mo ngayon? Inaakala mo ba na masusumpungan mo ang kaliwanagan? Ikaw ba'y makakatakas dito sa kalagayan na ito sa pamamagitan ng iyong sariling kakayahan at gawa? Kung inaakala po natin na kaya nating masumpungan ang liwanag, ang Diyos, at makatakas dito sa kalagayan na ito sa ating mga sariling kakayahan, nakakalungkot po, pero tayo po ay nasa isang malaking kamalian. Sapagkat sinabi rin po sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, na hindi mo kayang maunawaan o tanggapin ang mga espiritual na bagay sapagkat ito ay kahangalan sa iyo. So napakatindi po ng kalagayan ng isang tao na nasa ilalim ng espiritual na kabulagan. Hindi niya po kaya sa sarili niya na umalis dito. Kailangan niya po na may mag-intervene. At yun ay walang iba kundi ang Diyos na sa pangangaral ng kanyang ebanghelyo ay kumilos siya upang ikaw ay alisin niya sa kalagayan na ito sa isa espiritual na kabulagan. So pag-isipan po natin sa umagang ito ang ating kalagayan. Tanungin po natin ang ating mga sarili, salaminin natin sa kanyang mga salita kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating espiritual. Tayo ba ay nasa kaliwanagan na o tayo pa ay nasa kabulagan o kadiliman pa? Para po sa mga nagprofess ng pananampalataya o nagsasabi na sila ay nakikristonan, na sila ay Kristiyano, tayo ba ay lumalakad? Lumalakad na ba tayo sa kaliwanagan? Kung ikaw ay kaisa na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, dapat kang lumakad sa kaliwanagan. Ito po yung sinabi sa chapter 8 ng Ephesians 5. Ang sabi po dito, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. So kung tayo wala na doon sa kadiliman o sa kapagkabulang na espiritual at tayo ay inilipat na, iniligtas sa tayo ng Panginoon bilang mga kanyang tinubos, bilang kanyang mga anak, ay dapat pong lumakad na tayo sa liwanag bilang mga anak ng kaliwanagan. Yung po yung sinabi sa Ephesians chapter 5, verse 8. Ang paglakad sa kaliwanagan ay tuloy-tuloy. Consistent po dapat ang paglakad sa kaliwanagan.
Sapagkat kung hindi, ang iyong buhay ay taliwas sa iyong pag-angkin, pananampalataya kay Hesukristo. Mababasa po natin yan sa aklat ng 1 John, chapter 1, verse 6 to 7. So, basahin po natin yan. 1 John, chapter 1, 6 to 7. So, ang sabi po ni Apostol Juan, kung sinasabi natin, tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So nakita po natin, ito po yung challenge sa atin, na kung tayo po ay inaangkin natin yung pananampalataya kay Jesus, sa tayo Kristiyano na, at tayo ay nasa liwanag na, dapat po lumalakad tayo sa liwanag. Nang hindi lang tayo lumalakad, tayo po ay nagpapatuloy sa paglakad. Dahil kung hindi, taliwas po iyon sa ating pinopropes na pananampalataya na tayo Kristiyano. So, sa pagkapatuloy po ng ating pag-aaral, dito pa rin sa verse 27, una, nakita natin yung kondisyon, which is yun yung kabulagan. Ngayon naman, makikita naman natin kung paano inilarawan dito sa tagpong ito, sa dalawang bulag, yung kanilang ultimate need o yung kanilang talagang matinding pagnanais na masumpungan nila yung lunas. So nandito po tayo sa point number 2 natin, the ultimate need for the cure, ang matinding pangangailangan ng lunas. Hayaan niyo po muling basahin ko ang verse 27 ng Matthew 9. Sabi po rito sa English, as Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, have mercy on us, son of David. Yung pong sinabi dito na calling out, kung inyo pong titingnan sa Hebrew dictionary, kung ang inyo pong Bible ay merong, sa Greek dictionary ng inyong Bible, ang ginamit pong Greek word dito ay yung krazo, na ang meaning po noon ay to cry out loud, speak with a loud voice. So to cry out loud. Sila po'y pumapalahaw, umiiyak sila ng malakas. No? So ganun sila yung kanilang passion, no? Yung kanilang earnestness, no? Na masumpungan nila yung luna sa kanilang kabulagan, ganun na lamang inilarawan, crying out loud. Sabi rito dito sa version ko ng Bible ko sa Sismic, calling out, pero sa ibang mga version, crying out. Sabi, crying out, have mercy on us, son of David. Sabi po dito ni Spurgeon, crying out implies earnest, energetic, pathetic begging and pleading. Their tones and actions indicated that their desire was a deep, passionate craving. So nakita po natin, grabe yung desire ng mga bulag na ito. Itong dalawang lalaking bulag na ito, grabe yung kanilang desire na masumpungan nila yung luna sa kanilang kabulagan. Ngayon sa panahon natin, nakakalungkot isipin, no? Ang desire, no? Yung passion ng karamihan ng mga tao, especially yung wala sa Panginoon. Ano ang mga passion nila? Puro mga pangmundo ang mga passion. Di ba? Doon nila inuubos yung kanilang lakas, yung kanilang oras, yung mga resources nila, yung mga pera nila, no? Hindi nila naiisip ito dahil nandun nga sila sa espiritual na kabulagan eh. Pero unless na mag-intervene ng Panginoon at ipakita niya sa iyo yung kalagayan mo na nakita natin sa point number 1 natin na ikaw ay bulag sa espiritual at kailangan mo ang lunas, hindi mo mang-iisip ito at hindi mangyayari sa ito na ikaw ay magkaroon ka ng earnestness, magkaroon ka ng passion na kilalanin ang Panginoon. So ano makikita natin dito? Alam po natin na sinasabi ng salita ng Diyos na kinukumad ng Panginoon na siya ay hanapin natin. Hanapin natin siya habang tayo ay may buhay pa at may lakas pa. Anong sabi sa aklat ng Isaiah 55 verse 6? Sabi rito, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Ito ba yung passion natin? Ito ba yung binigyan ka ng buhay ng Panginoon ngayon, nandito ka ngayon, nakikinig ka ng Kanyang mga salita, umaattend ka.
natatamasa mo ang mga blessings sa Panginoon, yung common grace, no? Yung health mo maayos, yung buhay mo, yung trabaho mo maayos, yung pamilya mo maayos. Pero nasa ng passion mo? Ano ang mga pinagsusumikapan mo? Ito bang Sunday sideline lang sa'yo? 'Di ba? Kung yan ang pinagsusumikapan mo at ang paghanap sa Panginoon o ang pagsik sa Panginoon ay hindi ito ang passion mo, delikado po tayo. Ang sabi po ng Panginoon ay hanapin natin siya habang siya'y matatagpuan. Pag po tayo ay kinuha na ng Panginoon at nagpaalam na tayo sa mundong ito, hindi na po natin siya makahanap sapagkat wala na po tayong buhay. At kung yun po ay tayo ay kinuha ng Panginoon at hindi tayo nakaranas ng kanyang biyaya ng kaligtasan, hindi tayo nagsisit na nampalataya sa kanyang anak, alam po natin nakahindik-hindik na parusa ang naghihintay sa atin o ang ating kahihinatnan. Ano pong sabi sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 7? Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Yun po ang pangako ng Panginoong Hesus. Yung mga humahanap po sa Kanya, those who are seeking God diligently, earnestly, passionately, matatagpuan po nila ang Diyos. So ngayon po, nakikita ba natin ngayon kung gaano kaseryoso ang tunay mong pangangailangan na dapat ikaw ay makaligtas dito sa kalagayan mong ito? Hinahanap mo ba ang sagot, ang lunas sa iyong kalagayan na ikaw ay spiritual na bulag? So ano po ang lesson na makikita natin dito? Seeking God earnestly should be a top priority. Kung meron man po tayong top priority sa buhay natin ito, lalo na po na tayo ay nag-aangkin o nagpo-profess sa tayo mga Kristiyano, ito'y walang iba kundi hanapin natin ang Diyos parati. No? Yung nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, dumating ang biyaya sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo na narinig natin at sa kilos ng Santong Espiritu, tayo binigyan niya ng pananampalataya. Tumugon tayo sa panawagan ng ebanghelyo na sampalatayanan ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran at kaligtasan natin ng ating mga kasalanan. Hindi po nagtatapos ang ating earnest seeking for God. Ang sabi rito sa Psalm 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo ay nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. So ganito po yung isang Kristiyano. Nananabik siya parati sa Panginoon, nauuhaw siya. No? Anong sabi sa Isaiah chapter 26 verse 9? Kinasasabikan ko sa gabi ng kaluluwa ko, ang espiritu sa loob ko ay masikap na naghahanap sa iyo. Ganito ba tayo? Ganito ba yung ating desire? Meron ba tayong kasabikan tuwing gabi o sa araw-araw? At tayo ba ay masikap na naghahanap sa Diyos? Kumusta ang ating Bible reading? Kumusta ang ating prayer life? Diba po? Anong makikita natin dito na dapat nating maging challenge sa atin o application sa ating mga natututunang lesson na ito? Bilang Kristiyano, ikaw ba ay may earnest seeking or desire na lalo mong makilala ang Panginoong Hesus? Gaya ng isinulat ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 18, tayo ay hinihimok na lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Halos kabisado po natin yan, di ba? Pag may mga nagbe-birthday, no, binabati natin, happy birthday, at minsan yan ang verse na ginagamit natin upang i-encourage natin ang kapatid natin, no, na siya'y magpasalamat sa karagdagan taon at gayon din ay magpatuloy siya sa pananampalataya na lalong kilalanin ng Panginoong Hesus. So dapat po meron tayo nito, meron tayong earnest desire na kilalanin natin ng Panginoon. Hindi po nagtatapos ito na tayo'y sumampalataya na, tayo ay naligtas na, pero ang buhay naman natin hindi tayo nagpapatuloy. So malaking challenge po ito sa atin at naway tulungan tayo ng Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang lakas. Ito po ay magagawa po natin ang mga bagay na ito. So nakita po natin, no,
kung paano ang mga bulag na ito, sila ay umiiyak. Dapat tayo din po ay umiiyak sa Panginoon sa panalangin. Lalong-lalo na yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay na alam natin na sila ay wala pang pagkakilala sa Panginoon. Alam natin na anumang oras pwedeng kuhanin ng Panginoon ng kanilang buhay, yung ating mga anak, yung ating kapatid, magulang, o even kung asawa natin ay wala pa sa Panginoon. Dapat meron tayong earnest desire na pag-iyak na sila'y kahabagan ng Panginoon, na i-share natin yung gospel sa kanila. Hindi lang po natin sila pinagpe-pray, kundi sinishare natin yung magandang balita. Sapagkat kung pinagpe-pray lang po natin at hindi naman natin sinishare ang gospel, hindi sila maliligtas, hindi sila dadako sa pananampalataya. So isa rin po sa mga challenge sa atin yun. Sinishare ba natin yung gospel sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan? Kasama po yun dito sa diligently seeking God, no? Na nakita natin na nag-umpisa, no? Ito yung lunas sa isang tao na nasa ilalim ng espiritu na kabulagan. Ngayon naman na ikaw ay inalis na doon ng Panginoon, iniligtas ka na, nagpapatuloy pa rin itong pag-seek diligently sa ating Diyos. Sa pagkapatuloy po ng ating text, ngayon naman po sa ating point number 3, ay titingnan naman natin na nakita naman natin dito na kung paano, ano yung lunas o yung cure dito sa kabulagan ng dalawang lalaking ito na bulag. Hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating focus text, at ito naman po ay sa verses 27 pa rin, dun sa huling portion ng verse 27 at sa verse 28. Ito pong sabi rito, "Have mercy on us, son of David." So nakita po natin dito, sabi ng dalawang bulag, no? Umiiyak sila. At sabi nila, "Have mercy on us, kahabagan mo kami, anak ni David." Alam niyo po, itong Son of David na title ng Panginoong Hesus dito sa Biblia, particularly ginamit ng Panginoon o nakita natin dito sa aklat ng Matthew, ito po ay nagpapakita kung sino po talaga ang Panginoong Hesus. At walang iba. Alam natin, yung Son of David, ito po ay tumutukoy sa the promised Messiah. The only one who can cure their blindness, as prophesied in Isaiah 35:5. Kasi sabi po sa aklat ni Isaiah na ang mga bulag po ay makakakita. So marahil ang dalawang lalaking bulag na ito, sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nila yung propesiya na ang Mesiyas ay bibigyan sila ng paningin, pagagalingin ng kanilang kabulagan. So alam natin na itong Son of David na ito ay ipinangako, no? Ito ay promise messianic. Siya po ang promise messianic delivery ng ating Panginoong Hesus. Doon sa aklat ng 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16. Na kung saan sinabi rito na merong isang promised deliverer or Messiah na manggagaling sa lahi ni David, na kung saan ang kanyang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Alam po natin, no, na ang aklat ng Matthew, ito po ay sinasabi nga dito tungkol sa gospel of the kingdom, no? Yung kingdom po ay dumating simula ng ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao, pumarito sa lupa. Yung po yung nag-inaugurate ng Kingdom of God na sinasabi po sa aklat ng Matthew. At nakita po natin na ang ating Panginoon, siya ay hari, siya ang promised Messiah. Kaya ito naman pong dalawang bulag na ito, ganun na lamang yung kanilang pagbibigay ng papuri sa Panginoon, no? Son of David, ina-acknowledge sila ang pagiging Diyos ni Jesucristo. Kayo po ngayon na naririto, na nakikinig sa pangangaral na ito, gaano nyo po ba kakilala ang ating Panginoong Jesucristo? Alam nyo po, dito rin po sa aklat ng Matthew at sa mga iba pang Gospels, nakikita natin yung mga Pharisees, no? Yung mga Pariseyo, na sila ay spiritually blind. Hindi nila nakita na si Jesus,
the promised Messiah, Son of God, no? Hindi nila nakita yon dahil sa kanilang spiritual kabulagan. In fact, dito sa Matthew 22 verse 41 to 46, tinanong sila ng Panginoong Hesus, sino sa palagay nyo, sino ang Messiah sa palagay ninyo? Dahil sila'y aral sila sa mga sinulat ng mga propeta sa Old Testament, sumagot sila. Siya ay anak ni David. Ngunit nung nagtanong pa ang Panginoong Jesucristo, nung kanyang binasa yung sa Old Testament, yung David's son and David's Lord, tinanong sila, paano nangyari yun? Na anak ni David, pero Diyos din ni David. David's son and David's Lord. At alam niyo po ba, dahil sa kanilang kabulagan, hindi po sila nakasagot. Dito sa Matthew chapter 22 verses 41 to 46. Ang alam lang nila, ang Mesiyas ay anak ni David, pero hindi nila alam na ito ay Diyos. Ang alam lang nila, ito ay isang hari na magliligtas sa kanilang kahirapan, sa kanilang oppression. Hanggang doon lamang ang kanilang kaalaman dahil sa kanilang spiritual na kabulagan. Subalit nakita natin ngayon na Son of David, hindi lamang ito Son of David, kundi ito ay, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Siya ang anak ng Diyos na dapat sampalatayanan. So, sa umagang ito, gaano mo kakilala si Jesucristo? Sa iyo ba? Siya ba ay mabuting tao lang? Isa bang historical figure lamang siya sa iyo? Hanggang ngayon ba yan ang paniniwala mo? Mabuting tao lang yan? Isa lang yan sa mga mabubuting tao sa history? Kagaya nila Mahatma Gandhi at kung sino-sino pa mga mabubuting tao. Siya ba isa lamang mabuting guru sa iyo? Yung bang mga words niya tinitingnan mo lang na para mga encouragement sa iyo, para lang magbigay sa iyo ng guide, parang kagaya nila Confucius, mga ganyan lang ba tingin mo sa Panginoong Hesus? Mabuting guru lang ba siya sa iyo? O siya ba ay isa lamang sa mga tagapagligtas? Sa tingin mo ba maraming tagapagligtas? Iba-iba yan. Pare-pares lang yan ng goal na magligtas. Nakaiba-iba lang ng interpretation. Yan bang paniniwala mo hanggang sa ngayon? Sa umagang ito? Na ang Panginoong Hesus ay isa lamang sa mga tagapagligtas. Meron pang mga ibang tagapagligtas at hindi mo pinaniniwalaan na siya lamang ang tunay na tagapagligtas? Well, china-challenge kita sa umagang ito. Hindi mo kilala kung sino ang Panginoong Jesucristo kung yan ang palagay mo. Na yan lamang ang Panginoong Hesus. Na yan lamang si Kristo. Isang mabuting tao, isang guro, isa lamang sa mga tagapagligtas. So ano ang challenge ngayon? Kung hindi mo siya kilala, mananatili ka sa kalagayan mong yan na ikaw ay bulag sa espiritual. At alam natin, ang naghihintay sa iyo ay walang hanggang kaparusahan, kapahamakan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya ang challenge sa iyo ngayon, kilalanin mo si Jesus. Kilalanin mo siya bilang Diyos ng buhay mo. At tunay na at nag-iisang tagapagligtas, walang iba. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. At dahil siya ay Diyos, siya ay dapat na nasusunod sa iyong buhay. Muli, ang tanong at ang challenge, si Jesucristo ba ang Diyos ng buhay mo? Especially tayo na nagsasabi na tayo ay nanampalataya na sa Panginoon, na tayo ay Christian. Nakikita ba si Jesus sa buhay natin? Siya ba ang Diyos ng buhay natin? Saliminin po natin yung ating mga sarili sa umagang ito. Gaya ng mga bulag na ito, nakita nila. Have mercy on us, Son of David, Panginoong Jesus. Kahabagan niyo ako. Sana po ganun din tayo. Nakita natin sarili natin ngayon. Hingin natin yung habag ng Panginoon ngayong umaga. So yun po, nakita natin, no? Pagdating naman po rito sa verse 28, no? Nakita natin rito. Basahin ko po muli, no? Sabi rito, when he entered the house, the blind men approached him, and Jesus said to them, do you believe that I can do this? So ano po unang makikita natin dito? Sa pangalawang subpoint po natin dito, sa the means of the cure, no? Makikita natin dito, no?
yung dalawang bulag na lalaki, sila po ay lumapit. Lumapit po sila sa Panginoong Hesus. Alam po natin na tinuturo ng salita ng Diyos na walang makalalapit sa Panginoon maliban na ang Diyos Ama ay ilapit siya sa kanyang anak. Di ba po? God draws sinners to His Son. May kita po natin iyon, no? Notice the text, the blind men approached Him. They recognized their need for cure. They came to our Lord Jesus. Pero alam po natin na kung wala ang kilos, wala ang habag ng Panginoon, kailan may hindi tayo makalalapit sa Kanya. So ano po yung nakita natin dito? Nakita po natin ang mga taong ito, no, sa kanilang realization na kanilang kalagayan, sila ay lumapit, pero at the same time, sila ay inilid o nilapit din ng Panginoon, no? Here we see two twin parallel truths, no? Yung una, yung human responsibility na ikaw ay dapat na magsisi, manampalataya sa Panginoon Jesucristo, lumapit sa Kanya para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ngunit at the same time, tinuturo din ng Biblia yung sovereignty ng Diyos sa kaligtasan. Ang sabi sa John chapter 6 verse 37, everyone the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will never cast out. Sa verse 44 sabi, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. So nakita niyo po ang Panginoong Diyos sa kanyang soberanong biyaya, nilapit niya tayo sa kanyang anak. Kung bakit tayo ngayon ay nagsasabi na tayo Kristiyano, tayo pinatawad na, tayo anak na ng Diyos, tayo nakaligtas na mula sa kadiliman, sa tiyak na kaparusahan, ay dahil sa ginawa ng Diyos na paglalapit sa atin sa kanyang anak. Ngunit itinuturo din ng kanyang mga salita na tayo ay dapat na magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi sa Mark chapter 1 verse 15. Sabi rito, the time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So nakita po natin meron pong command, may responsibility ang bawat tao na nilalang ng Panginoon na magsisi at lumapit sa kanyang anak, manampalataya sa kanyang anak para sa kaligtasan nila. So these twin parallel truths taught in the scripture may seem hard to be reconciled by our finite minds. Isipin niyo po, di ba, parang sabi ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang naglalapit. So bakit po kailangan lumapit? Siya naman pala yung gumagawa. So hindi po natin kayang i-reconcile yun ng ating mga limitadong kaisipan. Ngunit sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos sa atin, tatanggapin po natin yung dalawang twin parallel truths na yon, na ang tao siya ay responsable na lumapit at magsisi sa kanyang mga kasalanan at manampalataya sa Jesus para sa kanyang kaligtasan. At the same time, siya ay nagpupuri, nagpapasalamat at lahat ng kapurihan ay binibigay niya sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon sa kanyang kasoberanuhan na pagliligtas ay ginawa ang bagay na iyon, na siya ay inilapit sa kanyang anak. So ano po ang ipinapakita sa atin nito? Kung kayo po ay naririto, hindi pa po kayo lumalapit sa Panginoong Jesucristo, hingin nyo ang habag at awa ng Diyos na buksan ang inyong mga mata sa espiritual na kabulagan at makita ninyo inyong sarili at makita ninyo ang Panginoong Hesus na siyang great physician na tanging makaka-cure ng inyong kabulagan. Ngayon na po ang panahon, hindi na po bukas, hindi mamaya. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. So yun po yung pinapakita rito sa nakita natin na paglapit ng dalawang bulag na ito, na itinuturo sa atin ito na kung tayo ngayon ay wala pa sa Panginoon Jesucristo sa pananampalataya, lumapit ka. Ikaw na naririto, na naririnig mo ang panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Lumapit ka. Hingin mo ang habag ng Diyos. Magpatuloy po tayo.
Verse 28, ang sabi ang tugon ng ating Panginoong Hesus sa kanila, "Do you believe that I can do this?" Do you believe that I can do this? Diba? Tinatawag tayo ng Panginoon ngayon. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na kaya kitang iligtas? Na kaya kitang alisin sa iyong espiritual na kabulagan? Do you believe that I can do this? Pansinin po natin yung pagtatanong ng ating Panginoong Hesus. Notice the question from our Lord. Do you believe that I am able to do this? So sabi po rito sa isang commentary na ating binasa or ating ginamit na isa sa ating mga source ng ating pag-aaral, which is kay S. Lewis Johnson. The question was for the blind. So the question was not for God's benefit. The question was for the blind man's benefit. Jesus wanted the blind man to know the means by which the blessing of God comes to man. Faith is the only thing, evidently, that stood between them and their sight. So dito po sa pagtatanong ng Panginoong Hesus, hindi po ito para malaman ng Panginoon kung siya ba ay tutugon o hindi. Meron po mga pag-aaral na ang Panginoon parang tumitingin siya sa mga tao, titingnan niya kung yung taong bang ito tutugon o hindi. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Alam po ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa. Alam ng Panginoon kung sino ang mga tutugon sa Kanya. Meron pong tinuturo ang Biblia na the doctrine of election. Predestination, election, yan po ay tinuturo ng Biblia. Hindi po yun yung titingnan ng Panginoon, ito kaya magpapatuloy kaya to, ito kaya mag-a-attend kaya to ng Bible study, magpo-profess kaya to ng faith, o sige, saka ko siya pipiliin. Hindi po yun. Bago pa po nilikha ng Diyos ang mundo, bago pa po tayo isinilang sa mundong ito, alam na po ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Pero hindi po natin problema yun. Bakit? Kasi hindi po natin alam kung sino yun eh. Ang alam natin, kung sino man ang sasampalataya sa Panginoon, kung sino man ang tatawag sa Kanya, lalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Kaya ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pinangangaral natin sa lahat ng tao. Hindi po natin tinitira, hindi naman natin alam kung sino yung elect, sino yung mga nakapredestined. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng bagay na iyon. Pero nakita natin dito, di ba? Tinanong sila. Bakit sila tinanong? Tinanong sila dahil hinahamon sila, tinatawag sila na sila ay manampalataya sa Kanya. Kaya sila tinanong, do you believe that I can do this? So ganoon din sa umagang ito, tinatanong ka ng Panginoon. Ikaw ba'y nananampalataya na kaya kitang iligtas sa kalagayan mong yan? Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, yan ang tanong sa iyo. At yang tanong na yan ang tanong na ultimate na tanong. Again, this is a question of a matter of life and death, itong question na ito ng Panginoon sa umagang ito sa iyo. Do you believe that I can do this? Ano pa makikita natin dito? Notice that the Lord asked them the question. He did not ask with any conditions. Hindi po siya nagbigay ng mga kondisyon sa kanyang pagtatanong. Hindi niya tinanong na ano ba yung mga dati mong ginawa? Ano ba yung mga kasalanan mo dati? Ikaw ba ay lasenggo? Ikaw ba ay mamamatay tao dati? Hindi niya tinanong yun. Ano pa? Because when men come to Christ, sabi ni Spurgeon, the past is forgiven in them. He didn't ask if they had tried other methods to open their eyes. O sinubukan mo na bang ikurap-kurap yung mata mo? Baka pag kinurap-kurap mo, gumaling ka, makakita ka. Lumapit ka na ba sa mga ganito? Nagpakonsulta ka na ba sa mga ganito? Wala po siyang kondisyon. Wala pong kondisyon ng ating Panginoon. Ano pa makikita natin dito? Because whether they had or not, they were still blind. Alam ng Panginoon na wala silang pag-asa. He did not even ask them if though another physician might have a miraculous cure for them. He didn't ask any of these things because curious questions and idle speculations are never suggested by our Lord Jesus. Ano pinapakita sa atin? Hindi mo kailangan ng kahit anong gawin mo sa sarili mo para ikaw ay manampalataya sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, dala-dala mo yung sarili mo, yung mga kasalanan mo.
Ibigay mo sa Kanya lahat yun. Walang preparation na hiningi ang Panginoon na dapat mag-Bible study ka muna, dapat mag-Sunday school ka muna, dapat alisin mo muna yung bisyo mo bago ka lumapit sa akin. Hindi. Sinasabi niya rito, yan ang kalagayan mo, bulag ka, wala kang magagawa sa sarili mo. Naniniwala ka ba sa akin na kaya kitang pagalingin? Do you believe that I can do this? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Walang kondisyon to. So kung nakikita mo ngayon yung sarili mo na makasalanan ka, lumapit ka sa Kanya. Sampalatayanan mo siya. Tinatanong ka niya na ngayon, hinahamon ka niya ngayon na manampalataya sa Kanya. Do you believe that I can do this? So makikita natin dito, no, sa verse 28, no, anong sinabi nila? They said to Him, "Yes, Lord." So tingnan natin yung pananampalataya nitong dalawang bulag na ito. So nakita natin na itong pananampalataya, gaya ng sinabi natin na kung bakit sila tinanong ng Panginoong Hesus, ay upang ipakita sa kanila yung means, yung pamamaraan ng lunas sa kanilang kabulagan. At sa atin ngayon, sa ating pagkamakasalanan, sa ating pagiging hiwalay sa Panginoon, ito yung lunas sa atin. Ito yung faith, ito yung means. So what is faith? Faith is the instrumental cause of our salvation, as the Puritans used to say. Instrumento. Hindi po ito yung cause ng ating kaligtasan. Hindi ito yung nagliligtas sa atin. Ito ay instrumento. Gaya nung narinig natin sa pulpitong ito, ito ay parang conduit pipe. Merong reservoir ng tubig, may gripo ka sa bahay mo, para makarating yung tubig sa tangke, dadaan dun sa conduit pipe na yon, at pag binuksan mo yung gripo mo, lalabas yung tubig. Ito po yung pananampalataya. Hindi ito yung nagliligtas. Again, quoted from S. Lewis Johnson, "Faith is the means by which we receive the blessing of the Lord." Means by which we receive the blessing of the Lord. It itself, that is, kung ito lamang, no, sabi, that is, kasi di ba, meron tinuturo na faith alone, di ba? Faith alone, grace alone, di ba? Alone eh. Sabi, faith alone eh, di ba? Pero, alam natin, tinuro ni James yun. Tinuro ni James yun na yung faith alone, hindi yung faith na alone na dead. Ano sabi rito? Faith it itself, that is without the object of the faith, which is Christ, does not save us. So kung ikaw, alam mo lang yung mga truths about Christ, alam mo yung mga doctrines about Christ, Christ died, Christ rose again after 3 days, Christ was crucified, Christ was the Son of God, pero yung mismong object na mismong siya, hindi mo sinasampalatayanan, alam mo lang siya. Pero hindi mo sinasampalatayanan na si Kristo namatay para sa iyo. Yung mga kasalanan mo, kasamang ipinako doon sa krus, kasamang namatay ka sa iyong pagkamakasala at muli kang binuhay sa kanyang pagkabuhay. Nagkaroon ka ng justification, nagkaroon ka ng tinanggap ka ng Panginoon dahil sa kanyang ginawang atonement, na naging kahalili mo siya na ikaw dapat yung parusahan, ikaw yung dapat na mamatay at tumanggap ng matinding parusa ng Panginoon, pero siya'y humalili para sa iyo. At ngayon ikaw ay inaring ganap ng Diyos at ikaw ay kanyang inilipat mula sa kamatayan sa patungo sa buhay. Hindi yun ang tunay na pananampalataya, kasi yung object ng faith, which is Christ, hindi mo pwedeng ihiwalay sa tunay na faith. Naiintindihan niyo po ba? Kasi maaaring alam mo yung mga bagay na to kasi paulit-ulit na sinasabi dito, paulit-ulit mo nababasa, pero sa sarili mo hindi ka naniniwala na ikaw yun, ikaw mismo niligtas. Kaya sabi rito do you believe that I can do this? Yung kabulagan mo, yung sarili mo, ikaw mismo, this, naniniwala ka ba na kaya kitang iligtas? So kung hanggang ngayon ganun ka, wala ka pa doon. Hindi yun ang tunay na pananampalataya. Maaring hindi ka pa naliligtas. Kung hanggang doon ka lang, kailangan maintindihan mo, ikaw yung pananampalataya, yung ginawa mismo ng Panginoon, siya mismo, yung sinampalatayanan mo, yung object ng faith mo, kaya kanyang iligtas, ililigtas ka niya. Kaya ka may justification, hindi dahil nagpapatuloy ako sa church, hindi dahil nababago ako, kung hindi, ang pangunahing nun, ginastify ka dahil sa ginawa mismo ni Jesucristo. At yung mga bagay na yon, na bunga ng iyong pagkakaligtas, ay nakikita sa buhay mo.
Pero hindi siya baligtad. Nauna muna yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa'yo at yun ay sinampalatayanan mo. Yun yung mismo siya. Yun ang nagligtas sa'yo. At susunod na yung mga bunga ng kaligtasan o yung bunga ng Espiritu na magmamanifest sa isang tao na iniligtas ng Diyos. So wag po natin baligtarin. No? Ano pa? Faith is a gift of God. Alam natin yan. Ephesians 2 verses 8 to 9. For by grace we have been saved through faith. And this is not by our works. It's a gift of God. Hindi natin pwedeng angkinin yung pananampalataya. Even yung pananampalataya ay biyaya ng Diyos, bigay sa atin. Kaya sinasabi, huwag kang manangan doon sa confession mo. Kung nung bata ka, inanyayahan ka rito sa harap, pinataas yung kamay mo, sumunod ka sa panalangin, pinatanggap ka, hindi yun ang nagligtas sa'yo. Ang nagligtas sa'yo ay yung walang iba kundi ang Panginoong Hesus na yun yung object ng iyong pananampalataya, object ng iyong faith. At ang pananampalataya ito, hindi mo pwedeng ipagmalaki at angkinin. So ano pa? Jesus does not require any conditions that we should meet before we can come to faith in Him. Kanina, in-emphasize natin yun. Kahit gaano ka pa kasama ngayon, nakita mo yung sarili mo, na napakasama mo everyday, kitang-kita mo yung kasalanan mo, yan ang mga inililigtas ng Panginoon. Yan ang tinatawag niya na lumapit sa Kanya. Pero kung ikaw hanggang ngayon, self-righteous ka, tingin mo wala kang problema, maayos ang buhay mo, yan ang napakadelikado. So nakita natin, no? Christ, the object of our faith. He is above all others. He is the Son of the Most High God. He became man in physical form and wisdom and lived in this earth. He is sinless. He died that He might reconcile us to God. 1 Peter 3 verse 18. The just for the unjust, that He might bring us to God. He stood in our place to bear our punishment. He did this so the payment of our sins would be acceptable in God's sight. He is a just man. Jesus became the justifier for all who believe. He died and was buried, and on the third day rose again, conquered sin and death for our justification. He is seated at the right hand of God, interceding for all the saints who put their faith in Him. Napakasarap pakinggan ng mga katotohanan tungkol sa ating Panginoon Jesus kahit paulit-ulit. Ito yung nagbibigay ng lakas sa atin na magpatuloy tayo sa pananampalataya sa tuwing tayo bumabagsak sa kasalanan. Diba? Nagkasala ka, matinding kasalanan. Saan ka babalik? Walang iba kundi sa object ng faith mo. Sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, siya yung ebanghelyo eh. Siya yung gospel. Ang gospel, hindi yung sanctification, hindi yung glorification, hindi yung holiness, hindi yun ang gospel. Ang gospel si Jesus Christ. Sa Kanya ka babalik. Nag-i-intercede siya para sa iyo. Ang sabi, He is faithful and just to forgive us if we confess our sins. Diba? Yun po yun. So hayaan niyo po na magtapos ako sa isang kinote ni Spurgeon, no? Tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Ang sabi ni Spurgeon dito, do you believe that Jesus is able to save you? This is the ultimate question, as this question is a matter of eternal life and death. Everything depends upon your answer to that question. Everything depends upon that answer to your question. Do you believe that Jesus is able to save you? Nakita po natin dito, itong mga bulag. Anong sabi nila? They said to Him, yes, Lord. Immediately. Walang paligoy-ligoy. Nung tinanong sila ng Panginoon, sabi nila, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? Ano sabi nila? Yes, Lord. So, eto ngayon yung challenge sa atin. Hinahamon ka ngayon. Naniniwala ka ba na ako si Jesus, na siyang tagapagligtas? Kaya kitang iligtas, ano man ang kalagayan mo. Kung ikaw ay lalapit sa akin, tatalikuran mo, magsisisi ka sa iyong pagkamakasalanan at sasampalatayanan mo ako bilang Diyos ng iyong buhay at tagapagligtas. Hinahamon ka ngayon, sumagot ka kagaya nitong mga bulag na to. Yes, Lord. Ngayon din. Sumagot ka ngayon din. Yes, Lord. Diba? So sabi ni Spurgeon, I pray that you may find Jesus right now. I pray that you would look to Jesus Christ and believe. Faith is only a look of simple trust. Faith is only a look unto Jesus. Yun yung sinasabi niya dito.
Look of a simple trust, gaya ng isang bata. Naalala ko po dati, ang sabi sa akin, susunduin ako ng mami ko. So iniwan ako ng service. Hindi ako sumakay talaga actually dahil sabi sa akin, susunduin ako ng mami ko eh. Siguro ang uwian ko that time is mga grade 1 ako noon eh. Siguro alas 12. Alas 2 na, hindi pa dumarating nanay ko. Pero ako, wala akong pakialam. Ako ay hindi natatakot. Ako ay masaya naglalaro. Naglilibot-libot ako doon sa loob ng eskwela kasi alam ko na darating yung nanay ko. Alam ko susunduin niya ako. Ganun po yung pananampalataya na kagaya ng sa bata eh. Yung wala kang alinlangan, alam mo na mangyayari, hindi ka nag-iisip ng baka mamaya hindi naman ako sunduin ni mami eh. Baka mamaya may ginagawa pa yun. O kaya nakipagkwentuhan lang yun sa kapitbahay namin eh. Naku, lagot ako, walang susundo sa... Ito yung sinasabi rito eh, na simple trust. Look unto Jesus. Faith is dependence, a believing that He is able to do this and trusting Him to do it right now. God bless every one of you and may we meet in heaven for Christ's sake. Amen. Yun po yung sabi ni Spurgeon. So yun din po yung iiwanan kong mensahe sa umagang ito sa ating napag-aralan tungkol sa nakita nating tagpong ito na pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. Do you believe that I can do this? Ano ang tugon natin? Ang sabi ng dalawang bulag, yes, Lord. Nawa tulungan tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya. No? Kung tayo ay nasa ilalim pa ng kabulagan, kung sa sarili natin, nakita natin ngayong umaga yung sarili natin, wala pa talaga tayo sa pananampalataya, walang nire-require ang Diyos sa iyo na maintindihan mo muna mga bagay na ito, mag-aral ka ng mag-aral. Hindi. Ito sinasabi na sa iyo. Naniniwala ka ba na kaya kong gawin to? Ano ang tugon na hiningi niya sa iyo? Yes, Lord. Hinahamon ka ng Panginoon ngayon na naririto. Lumapit ka sa Kanya, hingin mo ang habag ng awa ng biyaya ng kaligtasan sa Kanya na ikaw ay ilapit niya sa Kanyang anak. Bigyan Kanya ng pananampalataya. Sapagkat siya ay nagliligtas, ngayon din ililigtas Kanya. Gaya ng nakita natin. So, sa oras na pong ito, tayo po ay magtapos sa panalangin. Muli, Amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakayaman ng inyong mga salita. Napakasarap pakinggan ng mga katotohanan. Bagamat ito ay dumudurog sa aming mga puso, ngunit ang mga bagay na ito ang siyang magliligtas sa amin, ang magpapalakas sa amin na magpatuloy sa pananampalataya. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Sa mga tao po, Panginoon, na naririto, kayo po ang nakababatid ng tunay na kalagayan ng aming mga puso. Nawa, Panginoon, mahabag kayo sa amin, Panginoon. Nawa ay wag niyong lampasan ang mga taong ito na wala pang pagkakilala sa inyo. Nawa ay kahabagan niyo sila at buksan ang kanilang puso na makita nila ang kanilang pangangailangan ng cure ng kanilang kabulagan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo, na siya ang ebanghelyo, siya ang tunay na tagapagligtas. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, purihin kayo, Ma. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo sa pag-awit ng huling himno.